Today. Are you guys happy, excited to be here? Amen. Really? Amen. I'm always excited to be here, and I'm so glad to see you here every Sunday. And we are here to meet our Lord Jesus. I believe God is here, He's with us. He deserves to receive our praises. You offer worship unto Him, and we are doing that every week here, and we should not get tired of doing that. Amen. But the more that we worship Him, the more we come to Him, the more we get closer to Him. So napakasarap po na sama-sama tayo, na magkakasama dito every Sunday na magkakapatid. At para mapalakas. Katulad nga ng message last Sunday, yung nakaka-attend na nga tayo, tapos darating sa linggo, napapanghinaan pa rin ang loob, di ba? Eh how much more nga yung hindi na talaga nakaka-attend. Hindi lalo na hong nanlalamig. Napapanghinaan na ng loob. Sa dami ho ng mga trials and problems sa buhay. At ang totoo naman ho, kahit na wala ka kay Lord, malayo ka kay Lord, may pagsubok at mas marami pang pagsubok. Yan naman po totoo kasi we're living in a fallen world. This is the world. This is the world that we live in. Ang maganda, nandito tayo and we worship God, we praise Him, we meet Him. And not only that, we are here to learn more of His Word. Kailangan natin, napakainin natin ang ating kaluluwa na napanghinaan ng loob, lumaban sa anumang digmaan ulit sa buhay, sa nakaraang mga araw. Life is a battle every day, spiritual battle. And kailangan natin ang Word of God to remind us, encourage us, and instructs us how to live according to His will. Yan ang ating gustong gawin. We are living according to His will na hindi na po according to our flesh. Or not the world. What is not the world is telling us to do or to live. And then yun nga, whether we like it or not, the world that we live in is getting worse and worse. Pasama ho ng pasama ang mundo na ating ginagalawan. Ilalakaran. So tayo nabubuhay sa mundong ito na talagang ganito ang mundo, di ba? May natutuwa na bago ang presidente, maraming tao hindi rin natutuwa na bago ang presidente. Ganun talaga ang buhay. Pero inuulit-ulit natin that don't put your hope sa presidente, put your hope in Jesus. Put your hope in the Lord. At kung sino may binoto nyo, hindi nanalo, dapat talaga bilang Kristiyano, kung Kristiyano tayo, kung pinag-pray mo kung sino talaga kung sino manalo, that's His will. Kaya kung hindi nanalo yung talagang gusto mong manalo, ang tungkulin mo na lang, ipag-pray na lang. Pray na lang and pray yung administration at tulungan sila ni Lord. Yun lang. Pero ang mundo kasi talaga, we are in the last days. Kaya nga pasama ng pasama ang mundo. It's the prophecy from the Bible. And it's really happening today. Tulad nga ng message din last week kay Pastor Jay sa Matthew 24, na talagang nakikita natin yung mga natural disasters. Tulad ng earthquakes, mga famines, pestilence, including COVID. Then talagang may nagaganap ng mga typhoon sa Pilipinas. Dito ay hurricane or tsunami. And yan nga po yung wildfire. Nangyayari, hindi natin napipigilan. Nagaganap. At katulad nga yung war and conflicts, nation against nation, nangyayari po ito. Jesus speaks wars and rumors of wars. And again, false prophets. Mag-ingat po tayo. But Jesus warns us about false prophets who will
who will rise during the last days and deceive many. Mag-ingat na tayo kasi talagang maraming magiging false prophets na akala natin tama. Yung mga napapanood natin sa TV, mag-ingat na tayo. Ang kilang huwag lang kayo dumepende na na-inspire ko kayo sa message. Kasi alam ko po na gusto niyo pong na-inspire kasi maraming nakaka-discourage, nakakainis sa buhay. Lalo na po ang inyong asawa. Ay, hindi po, joke lang. Totoo pala. Pero huwag lang dun po kayo bumase. Kailangan po bumase po kayo kung yung preacher na yon ay talagang handa siyang ituro yung nakakasakit na nagsasabi ng totoo. Kasi alam niyo ba yung nakakasakit? I-guide ka sa tamang landas. Yung nakakasakit na i-correct ka sa buhay mo. Yung nakakasakit din, alam mo ba, lalo ka pa dapat mapa-fall in love sa true God. Yung nang-hurt ka sa truth, ay lalo ka pang makikilala yung totoong Diyos. Na kung sino yung totoong Diyos, yun yung sinasabi ng Biblia. Amen? Yun yung totoong Diyos. Hindi lang ho yung Diyos na gusto nating marinig, na gusto ng tenga natin. So mag-ingat tayo sa false prophets kasi talagang in the last days, marami pong lalabas. And not only that, sabi nga po, persecution of believers, talagang bilang Kristiyano, it's coming to us. During the last days, believers will be persecuted and hated because of their faith. Because of your faith in Jesus, believing Jesus, standing in the truth, you will be persecuted. Mararanasan natin yan. Pero kung ayaw ma-persecute, just go to the flow. Compromise. And that's how could be deceived. And could be deceived and also you turn away from your faith. And then, because of that, we may hate each other. That's in Matthew chapter 24 na pinag-aralan din last time. Marami ho ang magtatampuhan sa loob ng simbahan. Sana po ay hindi sa atin. Sa totoong simbahan, dapat hindi ho ganun. We gotta stand firm in the truth. Amen? Because godlessness, sabi ni Paul kay Timothy, godlessness in the last days. Godlessness. According to the book of Timothy, people will be lovers of themselves. Na talagang mangyayari po, mas mamahalin nila ang sarili nila kaysa ang Diyos na totoo. Masyadong pagmamahal sa sarili. Lovers of money, kaya nga pera ang mamahalin. Kaya kakalimutan ng Sunday, basta kumita lang. If I forget Sundays, just para sa pera. It's happening. Ito po, isa pa, disobedient to their parents. It's really happening. Ang mga bata ngayon, kung lalo kung di Kristiyano, siyempre, kung di nakakilala sa ng bata, talagang magugulat ka kung ang bata ngayon ay maging masunurin. Talagang makapansin ang bata ngayon na napaka-disobedient to their parents. At the same time, yung disobedient yan, nagiging disrespectful. Lalo sa atin, kung ikaw ay laki sa Pilipinas, gusto mo yung respect. But ang mga bata dito, talagang they don't know the word respect sometimes. Lalo sa atin, hindi mo pwedeng tawagin ng elderly or mas nakakanda sa iyo sa first name. Wag mong gagawin yan. That's no. Lahat tayo, kapag tatawagin mo pangalan, lagi yung may auntie mo na, may uncle. Pag nakakatanda sa'yo, talagang may kuya mo na, may ate. Dito, di pwede first name lang, amante o Jay or sino mo, halimbawa yung mga bata rin dito nga, tatawagin ka na di ba, si brother no, natawagin ng isang bata niya, Nonoy, kumusta? How are you, Nonoy? Sakit sa tenga natin, di ba? Kaya salamat sa mga magulang dito, at least paano may at hindi naman uncle, tinatawag na uncle. At hindi naman auntie, talagang tinatawag natin auntie, di ba? Pero, totoo talaga, di ba? Parang, hindi mo naman kamag-anak ka, pero
Masakit sa tenga natin yung pagka first name. Pilipino, lalo na. Buti nga English yung salita eh. Pero kung Tagalog yun at walang po, patay na. Kahit nag-anti-angle ka dyan, walang po sa dulo. Kumusta ka na? Masakit sa tayo natin, but naunawa na lang natin minsan. And as believers, we are teaching them na how to respect elderly. Yung mga nakakatanda. We're teaching them to be obedient to their parents and hindi lang sa magulang, hindi sa iba. At sa panahon ito ay marami magiging ungrateful. Marami ho ang nakalimutan na magpasalamat. Unholy. And then, sa panahon ito, darating ang panahon na talagang tao, they do not forgive. Unforgiving spirit. That's in the last days. Say amen, yung mga taong mapagpatawad. Pagpatawad sa asawa. Amen. Amen. Magpatawaran bilang magkakapatid. Amen? Amen. Amen. Lovers of pleasure rather than lovers of God. So, sana yung church natin ay hindi lang talagang we love God. Hindi lang natin gusto na ang church ay laging may happenings. Kundi mahal natin si Lord. Mas mahal natin si Lord kaysa sa happenings. Amen? So take notes, mga couples, meron tayo February 15. Instead na bowling, magkaroon tayo ng golf. Golf, ibang level, di ba? Di ba nagawa ko yun, yung mag-golf. So, mag-golf po tayo. Pero siyempre, inuuna natin si Lord bago ang mga ganung bagay. Hindi lang tayo doon nakafocus. Amen? At hindi lang tayo nakikita-kita sa gano'n, and then Sunday, hindi tayo nakikita-kita. Ayun ako, nakakalungkot. Sa happenings ay sama-sama, but sa gawain ay magkakaiwanan. Walang iwanan. So those are the prophecies na talagang napufulfill na. At nangyayari, nakikita natin. And of course, the most exciting prophecy na that's we've been waiting for is going to be fulfilled soon. Jesus is coming back soon. Amen? He's coming soon. At maaaring sabihin niya, Brother Mark ay sinisiris niya ito, and then Pastor Jane, pinrich niya. Then gusto ko mag-stay pa rin dito, no? He's coming soon. Ngayon ang tanong niyo, how soon is that, Pastor? Lagi na lang namin narinig, kaya parang hindi naman totoo. Kaya nga, yung ibang mga nagpa-prophesy, sinabi nila na si Jesus ay darating na itong buwan na to, darating na itong taon na to, yun yung mga false prophets. Hindi mo, ang Biblia maliwanag na kung kailan siya darating, nobody knows. We don't know. Pero sinasabi ang Biblia ay nagpa-prophesy na siya ay darating. Darating siya, but we don't know. So, hindi natin alam kung kailan. Maybe today. Maybe tonight. Maybe tomorrow. Maybe next week. Who knows? Pero sabi ni Jesus kay John, nung nakita niya si Jesus, at narinig niya si Jesus, sa last chapter nga, napakita ko na last chapter ng Revelation chapter 22, we don't have to go there. Pwede niyo puntahan din. Sinabi nga niya 3 times. 3 times ni Jesus, behold, John, I am coming soon. Sinabi niya, behold. And then sinabi niya ulit sa kanyang sentence, behold, I am coming soon. And then sinigurado niya talaga kay John. Sabi niya, yes, I am coming soon. Sabi niya, yes, I'm coming soon. So talagang babalik ko si Jesus. Darating ko siya. At sa mga signs na nakikita natin, napapansin natin, kung ididilat natin ang ating mga paningin, bubuksan natin ang ating isipan at talagang tatanggapin ang katotohanan, it's really happening. Although, ang pwede mong
counterfeit ay, hindi pa, matagal pa yan. Pero nobody knows. Ang sinasabi niya, I am coming soon. But for today's message, my title about this subject, na si Lord ay darating, ang title ko sa umagang ito, na sinabi niya darating siya, I'm coming soon, pero ang pamagat ko po, stay active while waiting for His return. Hello? Habang hindi natin alam kung kailan siya darating, yung araw, buwan, taon, hindi natin alam, pero my title is stay active while you and I waiting for His return. Amen. He's coming back. Amen. He's coming soon. Manatiling masigla habang inaantay natin ang kanyang pagbabalik. Amen. At ang kanyang pagbabalik ay mangyayari po yun. Mangyayari at mangyayari po yun. So, what are the things to do that we should stay active while we are waiting for His return? Habang inaantay natin siya, ano yung mga dapat natin gawin bilang nananatiling masigla na mag-stay active? Habang natin ang kanyang pagbabalik, anong kailangan mong gawin? Anong kailangan natin gawin? Si Mark chapter 13 verse 32 to 37 would help us this morning. Mark chapter 13 verse 32 to 37. So sabi ng Biblia, no one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Huwag niyo pong isipin na si Jesus ay hindi rin niya alam. Siyempre alam niya. Sinasabi niya lang ito na pinapaalam niya at that time, He was in the human flesh. He is God, and in His flesh also, He exercised His human being. Verse 33. Be on guard, be alert. You do not know when the time will come. 34. It's like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge. It's with his assigned task and tells the one at the door to keep watch. 35. Therefore, keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight or when the rooster crows. May manok po kami. Alam namin pag maga na. Umiitilahok. Yung kauwi lang ako, si TLB. Kauwi lang Pilipinas. May narinig niya mga tilahok ng manok doon. Or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. Sa Revelation 22, inulit ni Jesus 3 times na behold, I'm coming. Dito naman inulit ni Jesus 3 times din, watch. Watch. And then sa last niya, ang laki, capital W. Hindi small watch lang, talagang watch. Hindi siya nagbibiro. Inuulat ko, watch. Papalawarin natin mamaya ulit po yan. So mag-focus tayo sa passage na to. And then, para masuportahan ko yung aking 3 puntos, ay mag-jump in tayo sa mga verses, sa mga ibang supporting verses sa Bible. So, ano yung mga dapat natin gawin na mahalagang bagay habang nag-stay active while waiting for His return? Number 1, on verse 33, number 1, stay active in prayer. Amen? Say amen, yung mga active sa prayer. Amen. Pero prayer life. Amen. Marunong mag-pray sa buhay. They're praying. They spend time with the Lord in prayer. At hindi ka lang nag-pray 3 times a day na kapag kakain na. O minsan nakalimutan na mag-pray bago kumain. O hindi ka lang nag-pray bago matulog. Minsan nga, nag-pray ka nga, natulugan mo na rin. At minsan nga, nakalimutan mo na ang amen nga, kinabukasan na. So sana ho hindi ganoon. Talagang you want to meet Jesus, you want to talk to Him. And ang dahilan kaya kinuha ko po yung stay active in prayer because of be on guard,
be alert. Paano gagawin ito? So, ang tanong dyan, be on guard, be alert. Why do we need to be on guard and be alert? The answer, because we have an enemy. We have an enemy. At ang enemy natin talaga, tandaan natin na hindi po yung flesh and blood, hindi po yung katabi natin, at hindi po yung nandito. Our enemy is the devil. Amen. In 1 Peter chapter 5 verse 8, tandaan natin na, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil. So, napakaliwanag, yung enemy, the devil. The devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So, ang goal niya, ang target niya talaga is looking for someone to devour. Sino bang tatargetin niya? Siyempre, yung mga tao gusto lumapit kay Lord. At gusto niya pigilan niya na mapalapit kay Lord. Pero salamat tayo kasi hindi natin nahayaan na magtatagumpay siya because we stay active in prayer. Amen? Amen. So, the enemy is active to attack someone. He is active. He's seeking whom he may swallow up. Talagang gusto niya lamunin tayo ng buhay. He want to destroy, steal, kill. At lahat ay gusto niya gawin yon. So, if our enemy is active, kung active ang enemy natin, is looking for someone to devour, kailangan din tayo na maging proactive. Kailangan natin maging active din. Masigasig. As believers, we should stay active. At ang kailangan maging gawing active na dapat mas active pa kaysa sa kaway sa pamamagitan ng pananalangin. Amen? So dapat ho, ay hindi po tayo nawawalan ng gana sa pag-pray. Amen. Hindi ka nawawalan ng pag-asa sa kapipray. Mag-pray lang ho tayo na mag-pray. Ngayon po, kung nararamdaman nyo na maraming empty chairs, sana wag kang mawalan ng pag-asa. Ako po hindi nawawalan ng pag-asa kasi ipinagkakatiwala ko ang lahat sa Lord. Hindi ako nawawalan ng pag-asa sa mga taong naiisip natin na kailan natin sila makakasama. Hindi mo kayang baguhin ang puso nila, ang pag-iisip nila, pero there is a power in prayer. So, ito ang kailangan natin gawin. Ang kaaway ho, pinipigilan niyang mag-grow tayo, gusto niya hong malayo tayo kay Lord, gusto niya huwag tayo mag-pray. Pero, on the second verse, in 1 Peter chapter 5 verse 9, resist him. So, ang kailangan natin gawin para maging active. So, ang pag-resist sa enemy natin is through prayer. Amen? Through prayer. Doon mo lang mariresist ang enemy. Resist him. So, resist him standing firm in the faith. Mag-stand firm in the faith. In the faith ka because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. So, lahat tayo nag-undergo sa mga sufferings, sa mga persecutions, sa mga discouragement or whatever. Pero we have to resist him. At mag-stand firm tayo sa ating faith. Using the name of Jesus is very powerful. Ang pag-resist sa kaaway ay when you use the name of Jesus, the enemy has no power over us. Hello? Amen. May kapangyarihan po ang pangalan ni Jesus that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Na if you confess that Jesus Christ is Lord, talagang pag sinisigaw mo, sinasabi mo, so maganda rin ho, resist the enemy. Talagang if you confess na talagang there's a power in the name of Jesus to the glory of God the Father. In John chapter 14, verse 13 to 14. When we use the name of Jesus, and I will do, ito po, no? And I will do whatever you ask in my name. So whatever that you ask in the name of who? Jesus. In the name of Jesus, amen? So that the Son may bring glory to the Father. Verse 14. You may ask me for anything in my name, in the name of Jesus, and He says, and I will do it. So He will do it. Kapag pinag-pray natin, sinabi natin in the name of Jesus, He will do it. And He has the power to defeat the works of the enemy. Natutuwa po ako sa asawa ko lagi. Kapag may nararamdaman, at napatunayan ko yun sa kanya. Kapag may nararamdaman siya hindi maganda sa katawan niya,
katawan niya, lagi nire-rebuke niya ang mga sakit-sakit. At alam na ito, in the name of Jesus. Talagang in the name of Jesus. In the name of Jesus. So, in the name of Jesus, talagang, you know what, when you keep saying in the name of Jesus, yung spirit ho ng fear, yung spirit ng worries, yung spirit, anumang klaseng spirit na pwedeng, ano kaya ito, cancer na kaya ito, ganon. Kaya ito, masamang nangyari, mamamatay na kaya ako. Di ba, magandang madali pumasok yung mga espiritu na yun sa puso at sisipan natin. Tandaan natin, marami o at least 80% yung mga na-hospital, nagkakasakit. Mothers tayo. Alam nyo ba, ay epekto ho ng anxiety, stress, ng worries, talagang may epekto ho sa health natin. So, para hindi tayo ma-overcome ng mga bagay na ito, in the name of Jesus, i-rebuke natin ang gawa ng kaaway, i-resist the words of the enemy. There's a power in the name of Jesus. Amen? Amen. So, if you ask in His name, in the name of Jesus, sabi niya, and I will do it. Hindi pa ako may sabi nito. Sabi niya, si Lord may sabi nito, I will do it. So, stay active in prayer. So, we should stay active in prayer. At kailangan natin gawin to lagi in the name of Jesus. At ayaw natin na instead ho, na madipit tayo ng gawa ng kaaway, kundi the more you say in the name of Jesus, faith arise. Faith increases. Faith would grow in our hearts, in our life. So kapag inisip natin yung mga negativity ho dito sa church, in the name of Jesus, ideklara natin na si Lord ho ang may control ng ministry na ito. Si Lord ang may hawak ng gawain ito. Si Lord ang magdadala ng mga tao ito. In the name of Jesus, let the Lord do His will. Amen? Hello? Are you with me? So let's pray in the name of Jesus na si Lord ang mag-bless sa inyong buhay. Mag-bless sa ating kalusugan. Mag-bless sa ating mga pangailangan in the name of Jesus. Trust in the Lord. Ayaw natin ang kaway ho ang magawagi sa any battle that we're facing. Like every day. Lahat ho tayo dito, naniwala po ako, may kanya-kanya ho tayo yung mga requests. Kung hindi man ho dumarating pa yung mga request nyo, we should not lose hope. Pray without ceasing. Amen? Huwag ho tayo mawawala ng pag-asa. At ang pag-asa po, alam niyo ba ang pag-asa? It's not about situation, it's not about experience, it's not about feelings. Alam niyo ba ang hope is a person? And that person is the person of our Lord Jesus Christ. Kasi kung babasa ako sa experience, sa situation, o anumang circumstances, pwedeng sabihin ko, ay, parang walang pag-asa. O yung sitwasyon maganda. Ay, maganda ang pag-asa. Ay, yung mga bagay na nakita ko, parang may pag-asa. Pero alam niyo ba ang pag-asa talaga ay hindi sa sitwasyon at sa anumang mga bagay. Ang pag-asa ay nanggagaling kay Jesus. Hello, are you with me this morning? Amen. Huwag sa mga sitwasyon, sa mga nangyayari, sa nakapaligid ng pag-asa. Ang pag-asa mo lagi ay nakadepende lamang kay Lord. Amen? Kung ano mga problema mo, lumapit ka, tumakbo kay Jesus. Huwag kang lalayo, huwag kang maggagalit, huwag kang magtatampo. Huwag kang malulungkot kung hindi mo pa natatanggap ang hinihingi mo. Sabi ni Charles Spurgeon, if you believe in prayer at all, expect God to hear you. If you do not expect, you will not have. God will not hear you unless you believe. He will hear you. But if you believe, He will. He will be as good as your faith. Sa lahat ng prayer na alay mo, ibinigay mo kay Lord, you have to believe. Amen? Believe. And there is hope in Him. Let's believe in God in prayer. He knows all our needs. Huwag tayong lalayo sa Kanya at kailanman magtatampo sa Kanya kung hindi mo pa nakukuha o natatanggap ang hinihingi mo. Marami na ho ang umalis sa simbahan at hindi na ho bumalik dahil parang hindi naman nila nakukuha o natatanggap yung kanilang hinihingi. Tandaan natin, the more you pray, the more you get closer to Him. At ang unang nangyayari,
Kung hindi man nababago yung sitwasyon ng iba, nababago yung sitwasyon mo, at least, kapag ikaw ay lagi nagpipray, ikaw ay nababago. Amen? Amen. Napansin niyo ba yun? Kapag ikaw ay lagi nagpipray, ang buhay mo ay nababago. Amen. Binabago ni Lord ang buhay ng taong mapanalangin. Nababago ang kaisipan mo, nababago ang takbo ng pag-iisip mo, nababago ang perspective mo, nababago ang iyong kaisipan. Inaayos ni Lord, inaalis niya ang mga negative at resist the enemy. Sabi nga, resist Him. We resist all the negativity, all the works of the enemy in our mind, our hearts. Ang lahat ng ito ay nire-reject natin in the name of Jesus. Amen? Amen. In the name of Jesus. Every tongue should confess. Every knee should bow down. There's hope in our Lord Jesus Christ. Stay active in prayer. So salamat sa Lord, meron tayong Dawn Watch. At dalangin ko po ay hindi po magsawa yung mga regular na umatin sa Dawn Watch. Amen. May nangyayari po, magandang nangyayari sa Dawn Watch. Maniwala po kayo sa amin. At yung nangyayari kay Sister Julie, medyo nagulat po kami sa nangyayari. Pero dalangin ko sa lahat ng mga naka-attend doon na hindi nabawasan yung kanilang pagtitiwala kay Lord, kundi natagdagan pa sana. Na bakit inalaw ni Lord yung ganung sitwasyon, bakit nangyari kay Sister Julie yun? Hindi natin alam. Pero ang alam ko, hindi pinabayaan ni Lord Sister Julie. Amen. Amen? Thank you, Jesus. At itong maganda nakita ko kay Sister Julie. Nung dumilat ang kanyang mata, nung nawala yung malay niya ng ilang sandali, dumilat ang kanyang mata, ang saya-saya ng kanyang pakiramdam. Alam niyo ba? Pag kinuha na tayo ni Lord, sigurado po ako. Kasi when you're in the presence of God, we're praying together, we are in the presence of God, we feel His presence moving. That moment. Naniwala ko pag kinuha na tayo ni Lord balang araw, gano'n ang magiging pakiramdam natin pag gising mo. Happy. Mas maganda pa sa naramdaman ni Sister Julie actually. Kaya dapat stay active in prayer kasi nararamdaman ang tunay na kagalakan in His presence. Thank you, Jesus. Hello? Amen. Ang tunay na kasiyahan at kagalakan sa isang tao na kagaya mo at kagaya ko ay nanatili sa presensya ni Lord. And you can only feel that when you come to Him in prayer. So stay active in prayer. Lagi kang umiyak kay Lord, lagi kang lumuhod kay Lord, lagi kang makipag-usap kay Lord, at hindi nasasayang ho ang oras mo na yan. Amen? Inuulit natin lagi dito sa pulpito na ito, inuulit natin, hindi natin pinagbabawal mag-Facebook ka, mag-TikTok ka dyan, mag-YouTube ka. Gawin mo, gusto mo, pero minsan, di ba? Pagkatapos mo, ang dami mong oras doon, anong nangyayari? Alin sa dalawa? Nakasagap ka ng chismis, or nainis ka. Minsan nakaka-entertain, nakakatuwa. Pero minsan talagang may emptiness na nangyayari, meron ka pa rin hinahanap. Kaya nga, di ba napansin nyo, scroll ka ng scroll kasi meron ka pang gusto ulit, scroll ka na naman. Wala ka tapos sa mga video to ha. Scroll, another video. And then video, di ba naubos ba ang oras mo sa ka-scroll? Scroll lang scroll. Kasi meron ka hinahanap, may kulang, may gusto kang matagpuan. Na siguro magpapasaya sa iyo, magpapakiliti sa iyo, magpapatuwa sa iyo, tanggal ang stress. Yun po ang katotohanan na nangyayari. Pero mayroon pong hindi kasiguraduhan doon. Hindi lahat ay napapasaya ka. Pero meron na pong sasabihin na sigurado talagang magpapasaya sa iyo at tutulong sa iyo at dadamay sa iyo at magpapagaling sa lahat ng pagsubok at aayos ay patuloy na paglapit mo sa Kanya. Amen? Stay active in prayer. Amen? And while we're waiting sa Kanyang pagbabalik, na gagawin natin lagi tayo mag-pray at itutuloy natin yung pag-pray na to. At sana po ay makadalo po kayo sa Dawn Watch. Actually, once a month lang po yun eh. Ang kinakatakot ko lang actually ay yung mga nag-host kasi kadami hong maganda. Napakarami hong maganda. Sa katutak kong maganda.
Ang kinakatakot ko ay baka magsawa sila sa kakahanda. Pangalawa, ang magiging problema, baka attend na lang kami dahil sa maraming handa. Sana ho hindi ganon. Amen? Attend po talaga, ang gusto namin ay mag-pray ng mag-pray. Let the Holy Spirit lead us. Hindi pa ako gumagawa ng actually plan. Pag nandun kami sa devotion, meron akong piniprepare na word. Pero let the Holy Spirit lead me sa pag-guide ng kung ano yung mga dapat ipag-pray. Amen. Let the Holy Spirit guide us what to pray. So, second, while waiting for His coming, at yun po ay talagang mangyari, manatili tayo nag-stay active. First, second, stay active as God's servant. On verse 34, balik ko tayo sa ating main text. Verse 34, it's like a man going away. He leaves his house and put his servants in charge. It's with his assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Maliwanag ko sa talata nito, each of us has his own task to accomplish. So meron tayong task. In-assign tayo ni Lord, in-charge ka sa ganito, meron kang in-charge, meron kang ministry, at lahat tayo ay God's servant. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, you are God's servant. Pakisabi. You are God's servant. You are God's servant. You are God's servant. Sinisigurado natin yan, servant tayo ni Lord. So, bilang servant ni Lord, in-assign ka sa task. And meron kang in-charge ka sa ganitong ministry. Ito ang gagawin mo sa kanyang ministry, sa kanyang kingdom, sa kanyang gawain. Hindi ka lang nandito sa church para umaten lang o para kasama ka lang namin, kundi ikaw ay dapat maging tagapaglingkod ni Lord. Amen. At yung mga naglilingkod na, mag-stay active. Dapat laging active, hindi lang pasulpot-sulpot, di ba? Lulubog, lilitaw. Kung saan ka inilagay ni Lord na ministry, God calls us to serve, not to be served. Tinawag ka ni Lord at nilagyan ka ng task, hindi para paglingkuran. At yun lagi ang mindset ng marami. Pumunta ako sa church, ano kaya may paglilingkod na naman ng aming pastor? Ako kaya may pagpapala o kaya ako'y titirahin na naman niya sa pulpit ako. Patatamaan at ako ay nasanay na magaling lumihis. Sana ho ay hindi na practice natin. Oops, lihis. Ako yun, ha? Wala naman na-atake ni pastor. So, nandito ka at hindi para paglingkuran lagi ni pastor para pag-bless ka, ma-encourage ka, ma-inspire ka. You are here to serve. Hindi mo pwedeng limitahan ang physical mo or ang iyong edad para maglingkod. Meron ka mo pwedeng magawa. At isa sa ministry na pwede mong gawin every time you come here is the ministry in prayer. Amen? So yung lagi malaking ministry na pwede nyo may contribute lagi sa gawain dito. Ipag-pray nyo lagi, sama nyo lagi ang church. Meron mo lahat ng mga dito kung pinagpipray ang church, mahal nila ang church. Wala ko maririnig tayo ni Lord. Talagang ang FAEF. Hindi lang talaga gustong magsimba, kundi they are calling my name. They're calling out and asking my help. I will do it. They call my name. I will do it. So, isa sa ministry na pwede mong gawin is ministry in prayer. So, you're not just there to be served, but to serve. Though all of us, ano ba yung mga generalize ko lang ho, yung ministry na yon, yung pagsaserve sa prayer, pwedeng lahat gawin mo ito. Pero all of us have different kinds of gifts. In Romans 12 verse 4 and 6 to 6. Just as each of us has one body, we are one body with many members. So if tayo ay katawan, tayo ang FAEF, tayo po yung tatawag na FAEF, local church. Ito yung local church, ano? Local church. Hindi ibig sabihin local church ay hindi urig na church, ano? Kasi parang local lang, hindi urig. Imported. Hindi local. So we're under sa head, which are the head is the Lord Jesus Christ. So maraming different names.
mula sa Bible kasi, di ba si Paul, nung nag-mission, talagang iba-iba naman ang pangalan niya. May Church of Corinth, may Church of Ephesus, Colossae, iba-iba church. So, these are the local church. So, ang pinaka-head, this body, ay the Lord Jesus Christ. And this body, sa local church, ay kailangang i-exercise yung mga gifts. May katawan, ito, FEF, kailangan i-exercise ang mga gifts at naniwala po kami mga gifts na kailangang i-practice. And these members do not all have the same function. So may kanya-kanya tayong function. Amen? So hindi lahat ay pwedeng maging pastor. Amen? Hindi lahat ay magiging pastor. Ano nga kaya kung lahat ay pastor? Ano? Lahat ng nag-FEF na lahat ay pastor. So, pag nagkita-kita siguro tayo, Pastor JR, musta ka na? Okay naman ako, Pastor Amante. So, gano'n, di ba? Parang natin, Pastor, okay din yun. Okay, how are you doing, Pastor Cathy? Gano'n, di ba? Ana? Tingnan mo, ayaw, di ba? Parang, yeah. So, we have gifts, but not the same function talaga. Mga kaiba ho ng function. And then verse 5 to 6. So in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. So according to grace. So ito yung biyaya, regalo sa iyo ni Lord na kakayanan, talento. So, bakit nga gifts hindi talento? No? Minsan kasi ang kaibahan ng talento ay talentado. Hindi maganda pakinggan. Minsan yung talento kasi ay parang sa akin to, magaling ako. Kakayanan ko to, mahusay ako. Ang talent minsan ay para for His own glory sometimes. Pero yung gifts kasi, regalo sa ni Lord to for the body of Christ. Hindi para ikaw ay sumikat. Kasi iba yung mga talent. Yung mga talentado. Hindi maganda. Yung mga talented ay nabigyan para pagkakitaan nila, para sumikat sila, makilala sila for their own good, for their own benefits. Pero yung gifts, binigyan ka ng gifts, it's for the benefits of His people. Para sa kapakinabangan ng body of Christ. Kung gifted ka, binigyan ka na through His grace para i-encourage, i-inspire ang body of Christ. So, if man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. May kasunod ba yan? Wala na. So, in Ephesians 4:16. So, may mga gifts tayo from Him. The whole body joined and held together by every supporting ligament. So, So, ito po yung gifts. Meron tayong mga gifts to support the body of Christ. Grow and builds itself up in love as its part does its work. So, ang layunin ng mga gifts natin ay to support, to help grow, to build up, i-build up natin ang bawat isa with love as each part does its work. So, tanong ko po, nagagawa kayo natin ang ating pagkatawag sa atin bilang servant ni Lord? Palagay niyo po? Alam niyo na ho ba kung saan po kayo tinatawag ni Lord? O hanggang ngayon hindi pa rin niyo sigurado? Kung ngayon nga, hindi pa kayo sigurado, simulan niyo nga sa prayer. Amen? Mag-pray lang ho kayo mag-pray and let the Lord guide you. Hayaan mo si Lord ang maglagay sa iyo doon po sa gawain niyo. Kasi kung ilalagay ko yung sarili ko, ginusto ko lang, naku po, baka magiging problematic ang dating. Una, magiging burden sa'yo, kasi ba't ko ba kinuha ko ito? Nasubo ako tuloy. And then, ginusto ko lang ito, at ngayon sasabihin ko, pati sila na-apektuhan na, naiinis na sa akin, hindi naman pala ako talaga dyan.
So talagang ask the Lord to guide you for the ministry, to inspire, build up, encourage the body of Christ. Strengthen the body of Christ. Amen? Are you with me this morning? Amen. Stay active as God's servant. So, ikaw ay tinawag ni Lord kung ano man ministry, manatili ka sa pagsaserve. At habang nagsaserve ka, Colossians 3:23, whatever you do, ano man ministry na ginagawa mo, work at it with all your heart. So, lagi natin inuulit ito, ano mang ministry na meron ka na ngayon, kung saan ka nilalagay, hindi man nasa stage, hindi man nakikita, hindi man napapansin ni pastor, gawin mo ito ng buong puso as working for the Lord, not for the pastor, not for anyone else, but for Him alone. Amen? Are you with me? Amen. Kay Lord ka naglilingkod, kay Lord ka nagsaserve. Hello? Amen? So sana dinig na dinig nyo na pa ako. May first voice at may second voice pa ako. Sana po walang kawala ho ito. Talagang you are serving from your heart, with all your heart. At alam ko po kapag from your heart, talagang sa puso. Totoo po, pag nag-commit ka na ho sa ministry na yan, talagang you have to be committed, devoted, at talagang you give up something for the Lord. Talagang mag-give up ka something. Yung natutulog ka pa sa umaga, pero kailangan gumising na kasi may devotion, you have to do that for the Lord. Amen? Amen. Doon na talagang nilitaan ni Brother Mark sa music ministry. Magandang foundation ito sa church, sa music ministry, yung foundation na yan na may devotion muna bago sila tumayo sa harapan. Talagang sasakripisyo eh. Magsasakripisyo ka, gigising na maaga, magdadrive. Pero gagawin mo ito, hindi para i-please si Brother Mark o sino man. Pupunta ka ron dahil mahal mo si Jesus. Amen? Amen. So really thank God po. Actually sa bawat isa po sa inyo nagpupunta ko rito ng maaga, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. We really thank the Lord that you really come here for the Lord, not for men. Amen? Amen. Yan po ay buong puso niyong ginagawa. Alam ni Lord ang puso natin. At kapag hindi naman talaga sa puso natin, sasabihin natin, tsaka na lang, aga-aga naman. Tapos yung kumpara mo pa iba, hindi naman. Body devotion, ganun din naman. Body devotion pa, hindi naman nababago. Mali ho ang kaisipan nyo namin. We rebuke that. Kaya nga nagdi-devotion tayo para mabago talaga eh. Yun nga, kung hindi pa nagdi-devotion, hindi lalong hindi na mababago. Kung hindi na nagdi-devotion, hindi po tatayo sa stage na hindi tama ang purpose, hindi tama ang intention, hindi tama ang motive. And we want to rebuke that and we want to reject that kind of spirit. That's why we need to come here before the service. Itama ang puso. Amen? In 2 Timothy 2:24, ang naglilingkod kay Lord, ang servant ni Lord. And the Lord's servant must not quarrel. Hello? Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. So, ang servant ni Lord ay tama ang puso, at ang servant ni Lord ay talagang ginagawa niya yung function, yung ministry, at hindi lang siya nagpapagamit sa Lord, kundi hindi siya palaaway. Amen? Amen. Sa amen yung mga servant ni Lord. Amen. Ang mga ginagamit ni Lord, yung mga may ministry, ay hindi palaaway sa asawa. Amen? Amen. Hello? Pero pala, pagka-servant ka ni Lord, dapat pala hindi palaaway. Kapag ikaw ay nagsaserve na talaga pala kay Lord, tayo pala dapat ay bumabait. Sa Tagalog, basahin ko po, hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Lord. Ibig sabihin, servant. We are all servant, God's servant here. So kapag ikaw na ay naglilingkod sa Lord, nagpapagamit na, dapat pala hindi tayo palaaway. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Dapat pala matutunan natin na maging mabuti sa pakikitungo sa bawat isa. Mahusay at matyagang magturo. So, maging mahusay, pag-usahin natin, whatever the Lord calls you to do, you're doing that for Him. Amen? And then, when we meet our Master, our Lord, ito pang mangyari. Pag dumating si Lord, at hindi natin inaasahan, napakasarap sasabihin niya sa atin, well done,
good and faithful servant. Amen. Thank you, Jesus. Yung ba isasabihin lang kay Brother Mark? Sana po hindi lang kay Brother Mark. Sana po lahat tayo dito. Amen? Sasabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. So, kung si Lord ang nais nating i-please, at tayo ay nagiging mabuting lingkod niya, at hindi tayo nakikipag-away, at tama yung puso natin. Doon na hindi ka na-recognize, hindi ka na-appreciate, hindi ka napapalakpakan na, hindi nakikita yung ginagawa mo, pero lahat naman ng iyon ay baliwala. Lahat ng iyon ay baliwala, lahat yan ay wala lang. Kung ikaw dito ay masyadong naitaas ang pangalan mo, masyado ka na parangalan, pero balang araw, dumating si Jesus, hindi niya sasabihin, hindi rin. Di ba? Nakakalungkot yun, sabihin ni Jesus, hindi rin. Ginawa mo lang yun para sa sarili mo eh. Hindi ka rin faithful eh. Ganado ka lang kapag ganito, ganon. Hindi, dapat ganon, di ba? Dapat ganado pa rin tayo. Any situations, any problems, any trials, laging ganado sa paglilingkod kay Lord. Amen? Amen. Sa amen ho, yung mga nawawalan ng hunggana sa paglilingkod. Oh, salamat sa Lord, ganado pa rin. Salamat sa Lord at ganado pa rin kayo. Gumising ng umaga at magluto ng aming kakainin. Amen? Amen. Salamat sa Lord. Totoo lang. Ano ba hanapin natin dito sa church natin, di ba? Katapos nating mag-aral, di mo na intindihin ang kakainin mamaya, nakaredy na yung pagkain. Mayroon ng pagkain dyan. Sus. Grabe ang simbahan natin. Ewan ko lang kung may ganitong ibang simbahan. Meron din siguro. Pero sa atin grabe. Talagang bless ang church na to dahil may mga masisipag na tagapagluto. Amen? Yung mga masisipag na tagapagdala ng pagkain. So, ano po ay ang ginagawa niyo para kay Lord dahil balang araw, pag bumalik man siya, sasabihin niya sa iyo, well done, good and faithful servant. Well done, good and faithful cook. Faithful singer. Faithful preacher. Faithful teacher. At lahat ng mga names na yon, mga titles lang ko yon. Pero ang talagang sasabihin ni Lord, faithful servant. Amen. Amen? So, huwag mo na hanapin ako, magiging title ko talaga. Ano ba, pangalan ko na magiging tawag sa akin? Teacher, preacher, dancer? Parang maging dancer yan, joker. Pero ang lagi mong itanim at ilagay sa puso mo, you are God's servant. At ngayon po, bawat sa atin, kung active ka na ngayon, mag-stay active tayo kasi hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus. Amen? Ang sayang naman yung active na active ka sa nakaraang taon, nakaraang buwan, nakaraang linggo, tapos bigla ka nang nanlamig. Nanlamig, nangihina ka. Ay, paano kung yung darating na linggo na yun, doon pa rin balik ni Lord, di ba? Kaya nga, hindi natin alam. So sabi dito sa talata, na He leaves His house and puts His servants in charge, each with his assigned tasks, and tell the one at the door to keep watch. So, hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. So, active ka ngayon, may init ka sa paglilingkod sa Lord, sana po. O konti man tayo, marami man tayo, dapat ganun pa rin, gawin mo yung ministry mo na ginagawa mo ng mayroong kasiglahan. Amen? Amen. So, saan ka man nilagay ni Lord ngayon, maging masigla ka, alab ang iyong pagmamahal sa Lord habang naglilingkod, habang inaantay natin ang kanyang pagbabalik. Be faithful until then, until His coming. Amen? And then number 3. Stay active. Number 1, in prayers. 2, stay active as God's servant. Number 3, is stay awake. Don't left behind. Hello. Verse 35 ng chapter 13 ng Mark. Balik ko tayo dito. Therefore, keep watch. Sa other version, instead na keep watch, stay awake. Stay awake. It makes sense sa mga talata. Therefore, keep watch. You do not know when the owner of the house will come back. So, hindi natin alam kung kailan babalik. Ang Lord natin, whether in the evening or at midnight or when the rooster crows or at dawn. If He comes suddenly, if siya daw ay darating bigla, do not let Him find you sleeping. Hello? Say amen ho yung mga gising ngayong umaga.
Yung gising na gising, say amen. Sana po ay maabutan tayo ni Lord na hindi po natutulog sa pansitan namin. Ibig sabihin nila kasi, yung mga hindi natutulog sa pansitan, napag-iwanan. Pag-iwanan sa chismis. Huling-huli sa balita. Si Maring Marites, hindi latest, hindi updated sa mga latest na issue. At kaya gano'n pagka gano'n madali lang ko tayo ma-update sa mga gano'n. Gising na gising, actually, pagka usapang mga buhay ng mga artista, buhay ng mga kilalang mga tao, na may mga controversial issues, sexual immorality, o corruption. Di ba pagka yun ang nag-usapan, nung hindi mo natin masyadong, gising na gising, amen? Hello? Talaga nung nakakagising ng diwa, di ba? Pag mag-usapan ng sitwasyon, sa iba-ibang sitwasyon, nakakagising ng diwa. Talaga naman totoo ko yun. Pero pag usaping paglilingkod kay Lord, usaping pananalangin, teka mo na. Slow down, Pastor. Teka lang, busy ako. So, ang gusto ni Lord ay stay awake. Don't lag behind. Hindi natin alam kung kailan darating si Lord. Sana po, habang palalaman ho ng palala ang sitwasyon, dapat ho ay palalim naman ho tayo ng palalim yung relasyon natin kay Lord. Amen? At dalangin ko po, dumating man ho siya, hindi natin alam kung kailan, dapat walang maiiwan ni isa sa church na ito. Amen. Amen? Wala akong maiiwan. Lahat tayo dapat ay sama-sama kapag kinuha tayo ni Lord someday. Kapag kinuha na tayo ni Lord, mula bata hanggang sa matanda, sana po ay magkikita-kita ho tayo. Amen? Walang naiwan. Ni isa sa atin dito. Amen? At ngayon, pinag-uusapan natin to dahil alam natin sigurado ka o maybe hindi ka pa sigurado. Sana ang dalangin ko po. Kung ikaw ay sigurado na, sana po yung mga mahal mo sa buhay na hindi pa sigurado, gamitin ka ni Lord para i-share mo yung truth, yung gospel, that they have to put their faith in Jesus. Yung pagbabalik na to na sinasabi natin paulit-ulit, maaari na sabi yung pastor, matagal pa yung sinasabi, at mag-i-enjoy muna ako sa aking buhay. Saka natin pag-usapan yan, saka natin isipin yan. Ito na po yung panahon na kailangan natin surrender ang ating buhay totally sa Lord. Hello? Huwag natin hintayin pa ang panahon. Total surrender, total commitment. Yung todo na pagsunod kay Lord. Hindi na yung tsaka na lang. Partial lang yung serve. Partial lang yung pagpapagamit. At hindi pa tayo willing to really give up yung mga mahal na mahal natin ginagawa na mga habitual sin natin. Sana po ay itong taong ito ay may magandang pagbabago na mangyari sa buhay natin. Hello mga kapatid. Amen. Sana po yung mga miyembro, mga leaders, lahat po tayo dito ay pabait po tayo ng pabait. Amen? Habang palapit na palapit si Lord, sana po ay pabait tayo ng pabait. Amen? At habang patanda ho sana din ng patanda, sana pabait din tayo ng pabait. Hello? Amen. Naiintindihan ko po, mahirap talaga pagka nagkakaedad. Ako po, minsan pag kami nararamdaman ka na, naiintindihan ko na po yung mga nagkakaedad. Marami ng sakit-sakit. Dati, gout lang ako. Ngayon, nadagdagan na, may nahihilo. Minsan, may bloating. Alam mo, heart attack ka, hindi ka makahinga. Maraming nararamdaman. Talaga na-apektuhan yung attitude. Pero, alam mo dapat yun na na-apektuhan ka lang doon. Hindi ka dapat padadala ng attitude na yan the whole day. Ibig sabihin, masarap pong mabuhay. Masarap pong mabuhay na wala kang kaaway. Amen. Di ho ba? At ulitin natin, ang inaisip natin kaaway natin ay ang tao nga, o yung asawa, yung mga anak. Pero hindi po sila. Ang kaaway nga natin ho ay the devil. Amen? Our enemy is the devil. Siya po ang gustong gumulo sa relasyon sa tahanan at hindi natin siya papayagan na magtagumpay. So mga kapatid,
Stay awake, don't left behind. Walang maiiwan. Gising ho tayo. At sabi doon, matagpuan niya tayo, hindi tayo tulog. Hindi tulog yung ating prayer life. Hindi tulog yung ating pagsaserve sa Lord. Hindi tulog yung ating faith. Hindi tulog yung ating pagmamahal sa Kanya. Gising ang ating pag-aantay. Amen? Alam natin na kung kailan man siya dumating, ready ka. Amen? Handang-handa ho tayo lagi. Handa ho ba tayo sa umagang ito? Wala ko bang maiiwan? Amen? Parang walang mag-amen doon. Dalahan ko po na talagang walang maiiwan. Mga kapatid, Jesus said 3 times, watch, this is not a joke. Pagka paulit-ulit na sinabi niya, na parang kami makulit na maaaring ito ay topic, katuturo lang ni Pastor Jay. Ito, dinidebosyon namin ito. Si Jesus sinabi niya na watch. Sinabi niya, ito ay hindi na po joke. Watch. Pagka paulit-ulit na sinasabi niya, we have to take this seriously. Hindi para manakot lang ko kami. Maganda nga sana matakot ho tayo. Pero kung dahil natatakot ka lang, pag natatakot ka lang, ganito pang mangyayari pag natatakot ka lang. Pag Sunday, magbabait-baitan ka lang. Magbabait-baitan at humingi ng tawad, nagsisi, babait-baitan, papatawad. At pagkatapos, dahil natakot ka nga, pagkatapos nang balik sa dating gawin. Hindi po ganun. Amen? Ang totoong handa at talagang nag-watch, mabait sa Sunday, mabait din pagkatapos ng Sunday. Amen? Mahal si Lord ng Sunday at mahal din niya si Lord after Sunday. Amen? Mahal niya ang asawa niya ng Sunday at mahal din niya after Sunday. Amen? At takot ka sa kasalanan pag Sunday. Di ba pagka Sunday, narinig ko ito madalas. Uy, nandito ka pa naman sa loob ng simbahan, ba't ganyan ka? So, sana po, hindi lang tayo magiging mabait pagka nasa loob ng simbahan. Amen? Sana po, pagkatapos din ng simba, mabait din pagkatapos ng simba. Amen? Ang dami ko ng amen. Ganoon talaga pag serious. Ay lang, inuulit-ulit. So sabi, watch. 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 Ngayon po, kung naiwan ho tayo, hindi tayo nakasama, natutulog ho tayo. Nakatulog. At tandaan natin, hindi nagkulang si Lord at paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang salita, watch. At sabi niya, I am coming soon. Behold, I am coming soon. Yes, I am coming soon. Soon. We don't know, but soon. He's coming. So we need to be serious. Ito po ang challenge natin sa message na we need to be serious in our Christian walk. Talagang mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang asawa mo na just today, mahal mo siya with all your heart. Mahalin mo ang kapitbahay mo, mahalin mo ang asawa mo. Magpatawaran ng hindi lang linggo, kundi araw-araw ay na-practice mo yun. Nagkakaintindihan ba tayo sa oras na ito? Amen. At bilang magkakapatid, hindi po nagkulang si Lord sa atin ng paalala na sinasabi niya na, watch, I am coming. So gusto natin balang araw sabihin niya, well done, good and faithful servant. Amen? Let's close our eyes and let's pray. We heard your word, Lord God, and you are serious about this. You are coming back soon. And we are excited for your coming. And while we are waiting for your return, habang inaantay namin, Lord, ang iyong pagbabalik, help us, Lord, to stay active in prayer. Lalo kaming mag-communicate sa inyo, makipag-usap sa inyo.
I-resist namin yung gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Lumapit kami lagi sa inyo sa prayer. Active po kami sa pagpipray. Pag-pray namin, yung mga concern namin na mahal namin sa buhay, kakilala, kaibigan, na hindi pa nakakakilala sa inyo. Yung mga nalalayo ng landas, gamitin mo kami through prayer. We're just gonna keep praying for them. If we believe, we will receive. In the name of Jesus. You will do it, just what you said in your word. You will do it. We believe, Lord God, na mayroon po kayong magagawa. At ang tanging magagawa lang namin, Lord, sa mga bagay na hindi namin kayang gawin, ay itulog sila sa inyo. Lift them up in prayers. And when we are praying and praying, Lord God, help us to stay active as God's servant. As your servant, Lord God, we need to keep doing what we are doing. Whatever the task that you've assigned us to do, Lord, we have to do it with all our heart. Whatever the gifts that you called us to do, we want to use this to strengthen, to build up, to make your people grow in the relationship with you. And I pray, Lord God, that we have to do this with all our hearts, Lord God. With all our mind. At habang kami ay nagpapagamit at ginagamit mo, lalo pa ho kaming maging mabuting tao. Pabait po kami ng pabait. At wala kaming karapatang magyabang, magmalaki, kung saan mo kami itinalaga na gawain o ministry. Lahat ng ministry na ipinagkatiwala nyo sa amin, ito po ay pribilehyo, regalo na ipinagkatiwala nyo po sa amin pong lahat. Gamitin nyo po ang bawat isa sa amin na nandito ngayon. At habang inaantay ka namin, Lord God, we need to stay awake. We don't want to be left behind. Gising po kami, gising po ang aming pagmamahal sa inyo, ang aming pananampalataya, buhay na buhay. Yung aming pananalangin ay masigla, yung aming paglilingkod ay mainit. At Lord God, anumang araw, panahon ka dumating, kami ay handa. Ready po kami sa inyo pong pagbabalik. Mayroon kang inaayos sa buhay ng bawat isa sa amin na nandito ngayon. Meron po kayong itinatama. Meron po kayong binabago sa amin. At Lord, gusto namin yan. Baguhin mo kami. Gusto namin na baguhin niyo po ang puso namin. Ayusin niyo po kami. Lord God, thank you. Thank you for talking to us and speaking to us from your word. Maraming salamat po sa inyo. You are so good. You are so faithful to us, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Announcement. So, patuloy nating